Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:02 sa aga. Philippine Standard Time, alas 10:02 sa aga. Dali na Tukimonta ang Western Visayas. Dali na Tukimonta ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukimonta ang Western Visayas. Dali na Tukimon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibayuon ta kasaysayan kakultura. Tukip Western Visayas. Tukip Western Visayas. Magpamati na sa Tukip sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tubtob alas 10:55 sa aga. Tukip Dali na Tukimonta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas, mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Dali na Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tukimon, dali na Adlaw kita sang Biyernes mga kabiyanan, Marso 13, 2026, Friday the 13th. Tukimon ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibayuon ta. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyo kaupod, Hope Torichante. Another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod. Lapit na lang mga kabiyanan kag sa ulugo naman no sang bilog nga isla sang Panay kag Guimaras ang Victory Day no kon Panay Victory Day. Dali na Tukimon ta ang Western Visayas. Kung sa diin ginasaulog naton ang baganihan sang mga World War II veterans, ang mga veterano nga nagbulig no para sa kahilwayan sang Panay, of course no sang Iloilo City. Ginasaulog naton ang kabuhi sa mga Panay Guerrilla Forces Ang mangugar nga sang una no headed by General Macario Peralta. sa isayan at kultura. Tukip Magatililipon naman kita mga kabiyanan sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Marso 18 para sa Panay Victory Day. Tukimon ang mga solusyon sa And in relation to that, no, mga kabiyanan, sininga adlaw sang Biyernes, Marso 13, dali na do ginakulbaan ini nga adlaw no sang iba naton nga mga kauturan kay kuno Friday the 13th. Badriya sa programa Tukib, himuon naton maswerte ang inyong nga adlaw. Kay punan naton ini sang impormasyon no tuhoy sa Panay Victory Day, especially no nga may ara sang programa nga hiwaton sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Kag makaupod naton later no live via Zoom dali na ang hepe sang PVAW Iloilo, si Sir Glenn Castañares. mapinaagi sa siyensya at teknolohiya. Ato ni Baloon, ano bala ang mangin programa sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine for the Panay Victory Day? Sinuayhan ang guest no sa Panay Victory Day celebration dira sa Balantang. Kasaysayan
Pila ang mga veterano nga mag-upod no sa selebrasyon kiti bala naton naga-age na ang aton nga mga veterano o kung mga World War II veterans no, some of them centenarians na or more than 100 years old no. Iban sa ilan nakita ko no kay sang nagligad lang tuig 2025 may ginhiwat ang PIVAW nga awarding sang US Congressional Gold Medal. Naging bato no sang pila ka mga buhi nga mga World War II veterans samtang ang iba naman posthumous no o kun mga pamilya na lang nila ang nagkuha sang US Congressional Gold Medal. So some of them no mga kabyanan nagikan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hopefully maka-join sila no sa seremonya dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. I-check naton with Sir Glenn Castañares kung pila bala ang buhi nga mga World War II veterans. Pila sa ila ang mag-upod no sa selebrasyon samtang pila naman ang mga pamilya no sa mga veterano nga mag-join man sa programa sa Marso 18. And of course, no, para kompleto na lang ang impormasyon mga kabyanan, ibaluon man naton ano bala ang mga benepisyo nga ginahatag sang PIVAW sa mga veterano. Magsiling gani kita nga mga veterano sino bala ang ginatumod sini kay may duha no ka klase no ang mga veterano. That includes ang mga World War II veterans. So i-check naton later sino bala ang pwede maka-avail sa mga benefits no under sa PIVAW Iloilo. So makaupod naton later live via Zoom ang hepe sang PIVAW Iloilo si Sir Glenn Castañares. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Dali na, tukibot ang Western Visayas. Dali na, tukibot ang manugar sa rehiyon. Libuton ta, ibaluon ta, kasaysayan kag kultura. Mga kabyanan, sa sining na tinion, no, aton i-shout out ang mga nakakuha naman sang husto nga sabat sa aton nga Guess the Destination kahapon. So ang aton nga correct answer no ang Sibalom National Park or Sibalom Natural Park no dira sa may banwa sang Sibalom sa probinsya sang Antique. So congratulations no and special shout out para kay Ma'am Lornefe Cambal and kay Ma'am Rodeline Manuevo. Thank you no sa inyong pagsabat diri sa aton nga Guess the Destination sa aton nga padayon nga pag-promote sa mga tourist attractions, mga eco-tourism sites no sang Western Visayas and Negros Occidental. Sa sini naman nga adlaw may ara kita nga ginpost no nga bag-o nga Guess the Destination. Lugar ini sang mga kuweba no sang mga puno no native trees most especially. Kag nahamtang ini sa banwa sang Dingle sa probinsya sang Iloilo. Ano bala ini nga lugar? I-comment ang inyong mga guesses sa comment section sa idalom sa aton nga Guess the Destination post. Actually may mga nakasabat na no sang sakto nga sabat para sa aton nga Guess the Nation or Guess the Destination subong nga adlaw. But of course no, later natin i-reveal ang correct answer. Sa piyak nga bayin mga kabyanan, ato naman nga i-check ang pinaka-latest sa aton nga DOST Pag-asa kag DOST FIVOX. I-check naton ang pinakaulihi nga lakat sang panahon and of course nung aton nga padayon nga pagbantay sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa
Sandig sa DOST, Fivox mga kaabyanan, nagapabilin o maintained sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon and sa makaligad nga 24 oras may 5 ka volcanic earthquake nga nabalhag. Area, talalupang doon ang sulfur dioxide flux sang bulkan. Ara ini sa triple digit, no, kung madumduman kahapon ang ginpagwa nga bulletin sa DOST Fivox ara sa 4 digits, no, ang sulfur dioxide flux sang bulkan. So sa Marso 12 ara, no, sa 849 tons ang sulfur dioxide flux sang Bulkang Kanlaon. Sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tulibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. May ara ini sang plume, no, nga 100 meters ang kataason halin sa baba sang bulkan. And of course, sa gihapon may mga nakitaan sa gihapon, no, sang pagmaga o kon ground deformation sa Bulkang Kanlaon. That's why, no, maintained sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Ang panugyan naton hindi magpadulong, no, or hindi sulod sa 4 kilometer permanent danger zone sang bulkan. Sa piyak nga bayin mga kaabyanan, ato naman nga i-check ang pinaka-latest sa ato naman nga lakat sang panahon. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Sa aton nga piyak nga linya makaupod naton si Engineer Jeff Makiling sang Pag-asa Iloilo. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Tulibon, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tukibon ang mangugar sa rehiyon. Libudon tahiban. I-check naton ang heat index, no, diri sa syudad sang Iloilo. Kay temprano pa, no, nakabatsyag na kita sang Kapaangon. Tukib, Western Visayas. Tukib. So yari na mga kaabyanan si Engineer Jeff Patrick Makiling sang Pag-asa Iloilo. Sir Jeff, maayong aga. Yes sir, mayong aga sa mga latest weather update sa subong nga adlaw, Friday, March 13, 2026. Northeast monsoon ang gaapekto sa Luzon kag Visayas. Nagsusubong ang ginabantay naton nga tropical cyclone or ang LPA nga gibantay ng kagapon, subong na isa kaganap nga tropical cyclone na nga ara magyapon sa sagwas ang par naton. Dili dayon sa aton sa Western Visayas maging magulugadom tubtob magalumon nga kalangitan nga madalas ang isolated nga manipis nga pagtupas ang ulan tuga sini sa northeast monsoon. Kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon nga amihan silangan tubtob mamihan para sa hangin diri sa Western Visayas. Kasarangan tubtob mabalod naman dayon para sa mga balod naton diri sa atong kadagatan. Forecast temperature naton 24 degrees 31 degrees Celsius. Ato nga forecasted nga maximum heat index sa subong adlaw ini ara sa 35 degrees Celsius. Nga daw nagabutlak 5:58 AM ginasang aga. Kamagadto din siya 6 o'clock PM karon sa gabi. Sa mga latest weather update halin sa Iloilo Power Station, ako si Jeff Makiling. Salamat. Yes, madamo gid niya salamat Engineer Jeff Patrick Makiling sang Pag-asa Iloilo. Dali na, dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tulibon ang Mga kaabyanan, stay hydrated kay mataas sa gyapon, no, ang heat index kag gina-expect na naton ina, no, especially during summer season. tulibon. Dali na. Ang mataas nga heat index o kun ang nafi-feel nato, no, nga kapaangon sa aton nga lawas. Ang mangugar. Again, no, we have to reiterate nga ang temperature is different, no, from the heat index. Ang heat index depende na yan, no, sa kapaangon nga mabatsyagan sang lawas sang tao. Western Visayas. So again, stay hydrated, no, stay indoors, no, as much as possible, especially sa mga udtong tiyempo, tubtob mga alauna or alas 2 sa hapon. Kay tama, no, kasingkal ang init sa amo na nga mga oras. And sa sining tinion mga kaabyanan, Dali na. Tukibon ta ang Western Visayas. Dali na. Tulibon ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Tulibon, dali na.
May nabatyagan kita diri no nga pagtupa sang ulan diri sa distrito sang La Paz or diri sa syudad sang Iloilo. I-check man nato no sa pila ka mga areas sang Western Visayas kung may araayhan no sang pagtupa sang ulan. Continue to monitor your surroundings mga kaabyanan and also no share sa amon diri sa Radyo Pilipinas ang inyong mga sitwasyon. Ibunta ang Western Visayas. Dalina, Philippine Standard Time 10:17 sa aga. dalina. Sa ato naman nga pagbalik, makaupod na naton ang hepe sang PVAW Iloilo si Sir Glenn Castañares. Again, ibaluon naton ang mangin programa sang Balantang Memorial Cemetery National Shrine para sa iwaton nga Panay Victory Day sa Marso 18, isa ka holiday o kon local holiday sa isla sang Panay. Ang mangugay. Ibaluon man naton mga kaabyanan through Sir Glenn no kung pila ang mga veterano diri sa rehiyon, pila ang buhi no. And syempre, pila ang anong mga benepisyo nga makuha sang aton nga mga World War II veterans kag ang ila mga pamilya. Western Visayas. Bantayan ina mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Ibunta ang Western Visayas. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or mano po ninong, mano po ninong. It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining. Alam niyo bang mataas ang tsansang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 10:22 sa aga. Dali na, dali na. Sa gihapon ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo kaupod si Hope Torrichante. Mga solusyon sa problema pinaagi sa siya. And as promised, another day, another topic, another guest ang aton nga makaupod sa programa bangod sini nga aga. Pag-aupdan kita mga kaabyanan sang hepe sang Philippine Veterans Affairs Office Iloilo, si Mr. Glenn Castañares. And I believe, no, ready na sa aton nga piyak nga linya si Sir Glenn. Sir Glenn, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga man, Ma'am Hope. Am I audible? Yes, very audible, no, Sir Glenn. Maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas, Sir Glenn. Okay, maayong aga and sa mga listeners ng aton nga programa sa Radyo Pilipinas, good morning also. Although medyo may ako pasensya, kaya nga ako niya tingog daw, a little bit under the weather ako subong. So Yeah. medyo may sakit kita. But nevertheless, I'm here to actually let our listeners know about what PIBAW is. Yes, thank you very much, no, Sir Glenn. Kay bisan nga hindi maayo ang imo nga pamatsa, ginhatagan mo gid kami sang tiyempo diri sa Radyo Pilipinas Iloilo para magpaalinto, no, sang inyo nga programa and of course sa mangin event man ninyo, no, sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. And speaking of the event, Sir Glenn, no, unahon naton ang aktibidad, no, sa Marso 18. Liwat naman naton nga sa Ulugo, no, ang baganihan sang aton nga mga World War II veterans, no, ang Panay Victory Day. So kamusta ang aton nga preparations, Sir Glenn, no? Ano ba lang aton nga mangin programa dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Marso 18? So sa siningang Marso 18, we will be celebrating our 81st commemoration na of the liberation of Panay, Guimaras, and Romblon Islands. So may mga gin-prepare kami nga mga activities. So first and foremost would be the wreath-laying ceremony that will begin at 7 o'clock in the morning, followed by a Veterans Symposium. So we have guests coming from the Veterans Federation of the Philippines, Manila, ang sa main office gid, to be graced by retired General Romeo Alamilio, the President and the Chief Executive Officer of the Veterans Federation of the Philippines. So siya ang magapamuno sa aton nga Veterans Symposium. And right after the Veterans Symposium, siguro around mga 10:30 in the morning, we will be having a wellness talk and medical mission entitled Healthy Aging. So wellness talk and medical mission to be graced by Dr. Fernandez of the PhilHealth Regional Office 6. So during this activity, may ara kita again. And the first part is about the wellness talk. So si Dr. Fernandez, just to give you an overview, no, we'll talk about geriatric health. So very gini siya applicable sa aton yung mga veterans and their dependents. So healthy aging at the same time, and ano bala ang mga benefits nga pwede naton ma-avail kung kita veteran na or kung kita dependent sang veteran. So what benefits do we have from PhilHealth? So si Doc Fernandez na ang ma-talk about regarding that. So right after her talk, may nakita nga medical mission proper. So we have invited doctors and medical staff to actually give free consultations and medicines sa aton yung mga veterans or participants during the
81st commemoration of the liberation of Panay, Guimaras, and Romblon Islands. Sir Glenn, same venue lang ni sila tanan sa March 18. Yes, that is correct, Ma'am Hope. And to all listeners, so all at the same venue, Balantang Memorial Cemetery National Shrine, diri sa may barangay Quintinsalas, Haro, Iloilo City. Sir Glenn, no, anong tema naton this year if may ara na no ang PVAW para sa celebration ng 81st Panay Victory Day? Okay. Regarding sa theme, we are yet to actually decide on that one. As of now, gina-conceptualize pa lang naman ang final program. But should there be a theme, ano na lang na siya natin, i-reveal, kumbaga, during the event. Yes. Sir Glenn, no, mga pilaayhan ka mga World War II veterans no ang maka-join sa programa, especially no para gid ni sa ila ang ining nga celebration nato no. May ara ayhan because I believe Sir Glenn no kay sa based man sa event nyo kang 2025 ang awarding no sang US Congressional Medal, some of them no mga centenarians na Sir Glenn, may mga makakadto ayhan, may mga nag-commit nga maka-join sa March 18 nga ini. Sa Subong, wala pa sang confirm nga attendance, although we have already sent invitations to them. Kay as of today, ang aton nga Living World War II veterans diri sa Iloilo, Panay area, anom na lang sila. And you are correct, Miss Hope, na most of them centenarians, pilang nahot na lang ang hindi, wala pa nakalabot sa edad niya 100 years old. But yeah, I'm also positive and we are hoping maka-join man sila, maka-participate sila with us. Yes. And hopefully, kung hindi gid man, Sir Glenn, no, ang ilang pamilya no, maka-join sa celebration. But aside from them, Sir Glenn, no, sino pa gid ang aton nga mga veterano nga maka-join ayhan sa March 18? So, ang aton yung mga post-war veterans or those veterans nga nag-serve sa Armed Forces of the Philippines or sa Philippine Constabulary right after the war, invited man na sila. Members of our Knights of Rizal, Knights of Columbus, the Golden Christ Fraternal Society, other civic organizations, we have also invited them to participate sa March 18. Yes. Siguro kaduan naton Sir Glenn no ang data man sa Philippine Veterans Affairs Office Iloilo no sa aton nga mga veterano subong ayhan as we speak no Sir Glenn pila ayhan ang aton nga mga veterano diri sa Iloilo or kung may ara sa bilog nga Western Visayas or sa Panay no and pila sa ila no ang mga World War II veterans naton. Okay. Sa Subong, ang aton nga mga World War II veterans, including veterans of the military campaigns, like for example, ang Vietnam War, yes, na mga veterans, Korean War veterans, a total of 8 living veterans na lang yun. And 6 of those are World War II veterans. So ang duwa, Korean War veterans. And the rest, of the 6,421 na active pensioners ang aton nga sa Philippine Veterans Affairs Office diri sa Western Iloilo and Panay area. Amo na 8 na lang gid and the rest are already post-war veterans. In other words, Sir Glenn, no, may duha kita ka klase sa veterano nga ginatawag no, ang World War II veterans and also ang post-war veterans. Yes, yung mga members of the Armed Forces of the Philippines. Sa post-war veterans naton, Sir Glenn, no, mga pilaayhan sila? Sa post-war veterans, as of last nga count namon sang pre-registered attendance, though, if I'm not mistaken, more or less around 900 post-war veterans. So veterans including their dependents na Ms. Hope. So I'm really hoping na all of those 900 nga pre-counted na naman kumbaga will be able to really show up and join us on March 18. Yes, kabay pa no kay again ang kumbaga ang aton nga celebration nga ini hindi lang man naton kumbaga exclusive sa aton nga mga World War II veterans but also gina-include man naton no, ang aton nga mga post-war veterans sa ilang nga kaisog no sa pagbulig sa kalinong kagkatawhay sang aton nga rehiyon o kung sang aton nga pungsod Pilipinas.
Sir Glenn, no, istoryahan nato ng mga benepisyo sang aton nga mga veterano. Ano ba lang pwede no nga mabaton sang aton nga mga veterano? So sa ato naman nga benefits, PIVAW benefits, gina-divide man na siya natin into two categories. So we have the pension benefits and number 2, non-pension benefits. So sa pension benefits natin, we have the old age pension, we have the disability pension, and for the non-pension benefits, we have the burial assistance and Veterans Hospitalization and Medical Care Program, or ang aton yung hospitalization assistance. And ang pangatlo would be the educational benefit for direct descendants of World War II veterans. So, in other words, Sir Glenn, pwede ining ma-extend sa ilang pamilya ang mga benepisyo sang PIVAW? Ang sa hospitalization, yes, extendable up to the first degree of consanguinity. So, for example, parent mo, Yes, oo. old age na dependent mo na siya, or ang spouse mo, or ang minor children mo, pwede sila maka-avail. Sa educational benefit naman, since it's exclusive only for descendants of World War II veterans, so ang mga apo sa tuhod, so buong may nag-a-apply na sa amon apo sa tuhod, sa World War II veteran applying for educational benefits. And of course, for pension benefits naman, limited lang na siya sa veteran kag sa spouse. Spouse, yes. So if wala na ang veteran, si spouse ang masalo sa iyang pension. If wala na si spouse, then regretfully, ma-stop na ang pension benefits. Sa non-pension benefits, Sir Glenn, no, mga pilaayhan yung pwede makuha sa aton nga mga veterano or ila pamilya? Sa non-pension benefits, sa educational, ga-extend kami na 30,000 subsidy per semester sa students namon. So paano maka-apply, no, sir, ang aton nga mga beneficiaryo nga ini? Anong mga dapat nila i-accomplish nga mga dokumento, no? Ano bala ang proseso ninyo dira sa may Philippine Veterans Affairs Office? Okay. Ang number 1 document, syempre i-ano-anay natin, i-determine ang iyang affiliation with the veteran. So, ang mga birth certificate, marriage contract, death certificate, as applicable, mga basic requirements na siya natin. Sa educational, syempre school records, and ga-require lang kami nga dapat no failing grade for the semester. So, amo lang man na, basta makapasar lang and no failing mark lang gid. And for the rest, detailed list siguro sa aton nga mga documents, we have it published on our website at www.pvow.gov.ph. Sir Glenn, sa subong, no, may mga pila na ayhan ka mga scholars yung PIVAW under sa non-pension benefits, no, nga gina-avail sang pamilya, no? Sa educational, oo. Sa educational, Yes. as of school year 2025-2026, second semester, we have 11 students. Wow. At least, So, lain-lain na sila nga eskwelahan, lain-lain nga kurso. O pag ang beauty, kay you can enroll in any school you want, you can take any course you want, basta mo lang na mahatag lang si PIVAW sang subsidy per semester. Yes, no, kay may mga scholarship abi, no, Sir Glenn, nga exclusive lang, no, for science and technology, for instance, no, but sa PIVAW any course pwede, no, for as long as may affiliation, no, sa veterano, and at the same time ma-accomplish, no, ang iban pa nga mga requirements. Of course, wala man sang failing grade, no, for you to be able to continue, no, sang sina nga educational assistance. Sa pension benefits naman niya, Sir Glenn, no, anong mga makuha nga pension sang aton nga mga veterano? So sa pension benefits, sa old age pension, that is 5,000 pesos per month. And then ang veteran, upon reaching the age of 70 years old, may additional nga 1,700 total administrative disability pension. So as a spouses, amo man na 5,000 pesos per month. Although pag reach ni surviving spouse of 70 years old, wala na siya sang total administrative disability pension niya 1,700. So that is a standard rate of 5,000 per month.
And sa mga pensioners naton who were disconnected from service due to disability, may disability pension kita up to 10,000 pesos. So depende naman na siya, Miss Hope, kag sa aton yung mga listeners, depende naman na siya sa rating, medical ratings ng disability. So in short, depende ko baga sa severity sa imong nga disability. Pagka-discharge mo sa service, we have percentages from 10% to 100%. By the way, Sir Glenn, curious lang ako, no? Subong is Friday and ang iba naton yung mga opisina sa gobyerno, no, gapatuman sang 4-day work week. Insert ko lang, no, sa PVAO, no, or sa Philippine Veterans Affairs Office, nagapatuman ayhan kamo, no, sang 4-day work week o kon naga-continue kamo ya 5 days a week. Ang latter, ma'am. So we continue 5 days a week because may frontline services, sabi ang Philippine Veterans Affairs Office. Yes. So parang the 4-day work week will not really work for us kay may frontline services kami. Yes. So we need to make sure nga from Monday to Friday may taho ang amon nga frontline. Yes, no. Actually, do ka hassle man abi, no, sa Sir Glenn, sa aton nga mga veterano because some of them senior citizens gani. Kabudlay kung may magkadto nga Friday, wala sang may makater sa ila, no. So at least klaro, no, from the PVAO head, no, Sir Glenn, diri sa aton nga programa. Sir Glenn, no, ipadayon naton may mga bag-o ayhan nga mga programa nga ipatuman ang PVAO for the benefit of our veterans. Sa subong, ma'am, gina-workout naton ang partnership naton with PhilHealth for their yakap program. For sure, ang iban sa aton diri sa mga listeners na nabatian na naton ang yakap program ni PhilHealth. So, ang Yaman sa Kalusugan program para malayo sa sakit. And we somehow make that as a supplementary benefit naman sa aton niya existing Veterans Hospitalization and Medical Care program. So, since ang yakap, previously, that's PhilHealth Consulta, e-consulta. So, it's more of the preventive side of medication or healthcare. So, amo na, nga gina-encourage man nato ng ato niya mga veterans to enroll sa PhilHealth yakap para at the same time, padugangan ang ato niya mga health benefits bukod pa sa existing na daan niya Veterans Hospitalization and Medical Care program ni PhilHealth. Yes. Ni PVAO, I mean, sorry. Yes, that is correct, no. Kay as we age bala, Sir Glenn, nagagwa naman ng mga masakit-masakit, no. So para ma-prevent naton as much as possible, no, gina-regular naton ang pag-check sa aton nga lawas, no. So dako nga bagay nga may ara kita sang or kabahin kita sang yakap program sang PhilHealth and hopefully matigayon ang ina nga partnership, Sir Glenn, no, with our PhilHealth. Sa karon, Sir Glenn, no, may mga veterano payhan kita nga wala naga-avail sang mga benefits sang PVAO or tanan nga mga veterano diri sa Iloilo or Panay naga-avail na gid, no, sa mga benepisyo sang PVAO. Sa pension benefits, ma'am, I can maybe 100% say nga ga-avail gid sila sa pension benefits. Although sa non-pension benefits, some of them may not be aware of yet. That's why I'm thankful man also to you and to your program, Radio Pilipinas, so that we can disseminate information and share information to our veterans and their dependents. And if I may add, Ms. Hope, regarding earlier sa other programs ni PVAO, Yes. we have already an existing partnership with the Department of Agriculture. So may currently we have the partnership with our Agricultural Training Institute or the ATI. So we provide livelihood trainings to our interested veterans and their dependents. However, the only ATI, Agricultural Training Institute that we have here in Panay area is located in Banga, Aklan. So siguro if we have listeners here from Aklan or specifically in Banga, you can avail of the free livelihood training provided by ATI. So maybe you can take advantage of that. So recently lang man na siya nga partnership naman. I think that was only early last year na na-finalize ang partnership with DA.
hopefully no ang aton nga mga veterano dira sa may probinsya sang Aklan kay sila ang pinakalapit no Ang mas sa lapit. banga. Oo, maka-avail gid sang sining serbisyo or benepisyo from the Department of Agriculture. May we know sir kung may ara ka mo breakdown ayhan sa 900 nga post-war veterans kaina nga na mention pila sa ila yung sa province of Aklan. Ang sa province of Aklan, we invited 10 pensioners. So, siya ma'am, per province, Aklan, Antique, Capiz, we invited 10 participants, mostly mga siya natin, mga veterans leaders, so presidents or vice presidents of the veterans organization in their areas para at least for the purposes man of information dissemination, pagbalik na nila sa ilang mga lugar. Yes, oo. Kay parang although hindi tanan no nga mga veterano diri sa Iloilo makakadto sa banga, at least no ang leaders nila makakadto didto kag makarelay sang impormasyon no nga may ara sang sining programa no ang PIVAW kaupod ang Department of Agriculture. So Sir Glenn no ano ka importante no nga may ara kita sang or nagahatag gid kita sang tion or selebrasyon para sa aton nga mga veterano, most especially ang aton nga mga World War II veterans nga some of them no nagtaliwan na. So that's why every year kita naga-commemorate, and as I've said earlier, we are now on our 81st commemoration of the liberation of Panay, Guimaras, and Romblon Islands. And very important gid nga on a yearly basis gina-commemorate naton para ma-appreciate man naton ang aton nga ang efforts ang aton nga mga World War II veterans, and of course our post-war veterans as well, for securing our freedom. And with the continuous recognition that we hold every year, we ensure nga the future generation will also be aware of their stories, of their heroism, and of what they have done in order to give us the freedom that we enjoy today. Yes, that is correct. Sir, bago ko malipatan, no, may mga veterano kita no, nga nahamtang sa mga malayo nga lugar. No? Paano nato yun na make sure, no, Sir Glenn, nga sila malabutan man sa benepisyo sa PIVAW? Because some of them, no, may mga na-interview man ako nga veterano, some of them sa probinsya sang Iloilo or sa mga kabanwahanan bala. And syempre because of old age, and there are times nga ang ilang mga nagatatap sa ila no busy man. So paano naton gina-make sure Sir Glenn no nga nakaibalo sila sa mga benepisyo nila sa PIVAW kag napapalabot naton sa ila ang mga benepisyo sa PIVAW? Very good thing yung bring up mo na, Miss Hope. Actually, i-mention ko man tani. Right now, may program pagdili sa PIVAW. We call it Lakbay Serbisyo sa Bagong Pilipinas. Wow. So what we do is parang mobile office kami in far-flung areas, Kidman. Wow. And yes, so we bring our team, including our equipment, para maka-update kami real time sa ila. So we bring our system, team kami ang nagalakat, and we hold it in mga malayo gid man nga lugar, as you said. So right now, for the first quarter of this year, 2026, we have it scheduled on March 27 sa may Hamindan, Capiz. So since di ba may lapit sa Camperata, Yes, sa and we have Camperata. a lot of concentration of veterans in that area. So hambal namon, instead of you coming here sa office, kami na lang ang makadto. So, amo na, expect the usual PIVAW services. Kung ano ang services nga ma-avail mo when you are here in the office physically, same service man na siya ang ma-avail ninyo when we are doing our lakbay service sa Bagong Pilipinas. And yes, go ahead. Sir Glenn, no, how often naton inigi na obra no every quarter ay naton inigi na gina-conduct no dira sa lain-lain nga mga lugar sa region? That is correct, Ms. Hope. Yes, every quarter. We do it once every quarter. And last quarter of 2025, we were in Rojas City naman.
Capiz. So base sa second quarter, we'll try to do it in Antique naman, and then Aklan for the third quarter. Stay tuned lang for the specific dates because as of now, syempre, we are still coordinating with the local authorities or LGUs regarding sa schedule. But one definite schedule that we have for now is on March 27 sa Hamindan, Capiz. And that will take place sa evacuation center of Hamindan, Capiz. Yes, so sa aton nga mga veterano or pamilya sa mga veterano dira, no, stay tuned kay may hiwaton no nga lakbay serbisyo, no? Ang PVAW Iloilo sa bahin sang Hamindan, Capiz. Kung sa diin, no, idalon nila direkta sa inyo ang mga serbisyo sang Philippine Veterans Affairs Office. Sir Glenn, na-mention sa kapihan sa Bagong Pilipinas ang nagligad, no, kung sa diin isa man ikaw sa mga resource speaker nga nag-try ka mo subong, no, nga dugangan ang mga columbariums dira sa may Balantang Memorial Cemetery National Shrine. May update ayhan dira, Sir Glenn? As of now, ma'am, we will already be starting construction, not yet sa columbarium, ha, but the renovation of the building there, ang aton nga Relunia Hall. So para may multi-purpose hall man kita, and at the same time additional offices. So regarding naman sa columbarium and sa chapel, as of the moment, wala pa gid concrete plan regarding that. But hopefully, after matapos ni ang renovation nato sa Relunia Hall, PVAW will already be able to allot or allocate a budget for that. May timeline kita na, Sir Glenn, kung saan matapos ang sa hall, sa renovation? Ang renovation natin, ma'am, would be 3 months, more or less. So, June or July of this year, hopefully matapos na siya. Yes, amen, no? Kay dako nga bagay nga may ginahiwatan sa activities, no? Ang PVAW para sa aton nga mga veterano, World War II veterans man or ila pamilya, or ang aton nga mga post-war veterans. Siguro, Sir Glenn, no, sa sining tinion, imo nga mensahe sa aton nga mga veterano diri sa Western Visayas. Okay. So, sa liwat sa aton mga pinalangga ng mga veterano, their dependents, their spouses, and sa mga ulihing tubo nila, and sa aton naman tanan, whether we are a relative or not of a veteran, we hope nga you will be able to continue serving and protecting our nation, because here kami sa PVAW, we are also ensuring that you will get the kind of welfare of assistance of benefits that you deserve. So sa mga ulihing tubo natin especially, let us appreciate the efforts of our veterans and their heroic deeds, kung anong naubra nila para sa aton tanan. Yes, thank you very much, Sir Glenn Castañares, no, ang hepe sa Philippine Veterans Affairs Office Iloilo. Sa imo nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas, Sir Glenn, pwede mo na ma-rest ang imo nga voice, no? Madamo gid nga salamat sa imo nga tiyempo, no? Bisan nga masako ikaw ginatagan mo gid kami sang oras diri sa Radyo Pilipinas kag mapaalinto, no, ang mga benepisyo programa sa Philippine Veterans Affairs Office. Sir Glenn, maayong aga sa imo. Thank you, and maayong aga man. Nabatian mga kabyanan si Sir Glenn Castañares, no, ang hepe sa Philippine Veterans Affairs Office Iloilo. Well, unahon nanay naton mga kabyanan, no, ang activity for March 18 na mention kaina ni Sir Glenn, no, sa PVAW nga may ara sang programa nga lauman, no. Of course, may ara sang wreath laying and also the flag raising ceremony tuiga na ina, no, nga ginahiwat, and sa karon, no, 2026 81st Panay Victory Day. So, following sang wreath laying kag flag raising ceremony, may hiwaton nga symposium dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Again, no, tama ka, historical ang Battle of Balantang.
kung madumduman no sa previous naton nga episode diri sa programa Tukib, nakaupod naton isa ka historian, no, professor of history, Mga solusyon sa problema pinaagi sa si Dr. Ray Carlo Gonzalez ng University of the Philippines, Visayas. Ginpatpat sa aton no ang importansya sang Battle of Balantang sa kahilwayan sang Panay. tugibon ang manguga. Anyway mga kaabyanan, after no sang symposium dira sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa March 18, mahiwato naman nga medical mission for the benefit of our veterans, no. Again, ginpatpat sa aton sini nga aga nga may duha ka klase sang veterano, no, ang mga war veterans, no, during World War II, or that includes also mga Korean War veterans naton. And sa karon, no, may ara sang 8 sa Western Visayas nga buhi. Western Visayas, dalira. Tugibon ang And isa pa ka klase sa veterano, amo ang mga post-war veterans. teknolohiya. Ini yung mga like members of the Armed Forces of the Philippines. So sila, no, kabahin man ina sang selebrasyon sang Panay Guimaras Victory Day. That's why, no, sanday Sir Hannibal Lipardo, no, ang hepe sang ila asosasyon, no, sang Veterans Association, nagakadto diri sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine para mag-join, no, sa selebrasyon. Kabay pa, no, nga maka-attend ang aton iban pa nga mga veterano. Hindi na lang naton siguro pag i-pressure ang aton nga mga centenarians, nga mga World War II veterans, kay base bala hindi man appropriate or hindi man manami sa ila nga ikaayong lawas, but nevertheless, no, ginasaulog gid naton ng ila nga baganihan, ang ila nga sakripisyo para sa kahilwayan sang Panay. Tugibon ang mga solusyon sa problema pinaagi. And also, gindiscuss man subong nga aga ang mga benepisyo. So may ara sang non-pension benefits, no, under sa PVAW, and also pension benefits nga ang pension benefits makuha ina sang mga veterano ukon sang ila spouses. Libuton tahi baluon ta kasaysayan kag kultura. Tugib, tugib. And may ara man sang lakbay serbisyo ang Philippine Veterans Affairs Office. And sa March 27, magapadulong sila sa Hamindan, Capiz. Kay may ara dito no nga mga veterano, especially may ara dito nga daan sang camp sang Armed Forces of the Philippines, no, sa Hamindan, Capiz. Tugibon ang mga solusyon. So sa mga veterano kag ila pamilya ha, pwede ka mo nga mag-join dira, no, sa serbisyo or lakbay serbisyo sa Philippine Veterans Affairs Office. Kay dalon na mismo sang PVAW ang mga serbisyo nila direkta sa inyo. Ang mangugar sa rehiyon, libuton tahi baluon ta kasaysayan kag. So kay Sir Glenn Castañares, no, ang hepe sang PVAW Iloilo, madamo gid niya salamat, and syempre special shout out. Thank you very much kay Ma'am Hatred Fermantes, ang Shrine Curator sang Balantang Memorial Cemetery National Shrine, nga supposed to be, no, nga makaupod man tani naton sa sini nga programa, but unfortunately, no, under the weather man ang iya nga pamatch. Problema pinaagi sa siyensya kag Thank you gid, no, sa Philippine Veterans Affairs Office, kay wala gid na sila gapamalibad kung magpangayo kita, no, sang impormasyon or mag-interview, no, tuhoy sa mga sa rehiyon, libuton benepisyo sa mga veterano. sayang kag kultura. Tugib, 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 Western Visayas. Philippine Standard Time, 10:55 sa aga, and thank you so much, no, sa 104,000 nga followers sang Radyo Pilipinas Iloilo. Kung wala pa kamo naka-follow, no, sa page sang Radyo Pilipinas Iloilo, i-follow nyo na ang Radyo Pilipinas Iloilo. Problema pinaagi sa Madamo man nga salamat sa mga nagtutok, no, pinaagi sa radyo sa 585 kHz. tugibon ta ang Western
gusto naton nga tamyaon sang maayong aga si Sir Vernilio Cianoza and also si Ma'am NN Navo Sumagaysay kag si Bernadas Adonis. Maayong aga sa inyo. Sa next week mga kaabyanan, bantayan ang mga masunod pa nga mga tupiko sa programa Tukib, no? Of course, may mga makaupod na naman kita nga mga guests. So sa March 18, lauman, no, ang banwasang Kulasi kay may ara gin install dito ang DOST Fivox para sa tsunami alert, no, sa komunidad. Sa March 19 naman makaupod naton, March 19 and March 20 makaupod naton, no, ang Iloilo Science and Technology University. Para sa ilang teknolohiya, ang leaf lens and also ang sign language translator. So, bantayan ina mga kaabyanan sa next week nga episode sang Tukib. Philippine Standard Time 10:57 sa aga. Gusto naton pasalamatan ato mga katuwang technical diri sa studio Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir Jeffrey Betita. Nanging kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante kag iniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.